Mabilis na humarurot. Paalis ang lumang kotse. Ang mga pulang ilaw sa likuran nito ay parang dalawang matang mapanukso na kumindat sa huling pagkakataon bago tuluyang lumamon sa dilim at sa walang tigil na buhos ng ulan. Ang putik na tumalsik mula sa mga gulong nito ay dumungis sa bestida ni Liwayway pero hindi niya ito ininda. Nakatayo lang siya, tulala, habang ang lamig ng hapon ay unti-unting gumagapang sa kanyang mga buto. Sa tabi niya, mahigpit ang kapit sa isang luma at makintab na kahon. Nagawa sa kahoy, naroon si Amado ang kanyang asawa na pilit na nilalabanan ang panginginig ng katawan. Isang salita lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liwayway. Bakit? Kanina lang, ang tamis ng nangiti ni Corazon, ang kanilang panganay. Mag-celebrate tayo, Nainetay. Masarap ang pagkain sa restaurant na yon, sabi nito. Ang lambing ng boses, ang saya sa mga mata, isang bitag. Lahat pala ay isang napakagandang pag-arte. Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa braso ni Amado. Hindi dahil sa lamig, dahil sa takot. At sa isang uri ng sakit na mas malalim pa sa anumang sugat na kayang idulot ng kutsilyo. Iyon ang sakit ng pagkakanulo. Liway, mahinang tawag ni Amado. Ang boses nito ay garalgal at halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Sigurado ka bang babalikan tayo ni Corazon? Hindi makasagot si Liwayway. Ano ang sasabihin niya? Na ang sarili nilang anak ang nagtapon sa kanila sa isang abandonadong waiting shed sa gilid ng highway na parang mga basurang walang halaga? Na ang pangakong selebrasyon ay isa palang sentensya ng pag-abandona? Imbes na sumagot, mas hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak kay Amado. Naramdaman niya ang init ng lagnat nito na tumatagos sa basang damit. Isang malakas at tila walang katapusang pag-ubo ang kumawala mula kay Amado. Napayukod ito. Hinahabol ang kanyang hininga. Bawat pag-ubo ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Liwayway. Ang asawa niya ay may sakit sa puso. Alam ito ni Corazon. Alam ito ng lahat ng kanilang mga anak. Dito ka muna, Amado. Huwag kang gagalaw. Sabi niya, inaalalayan itong makaupo sa maruming sementadong bangko. Inalis niya ang sariling alampay at ipinatong sa balikat ng asawa kahit na siya man ay giniginaw na rin. Ang tanging pag-aari nila ngayon ay ang mga suot nila sa katawan at ang kahon na ito. Ang kahon na 30 taon nilang pinag-ingatan. Ang kahon na naglalaman ng bunga ng kanilang pawis at dugo sa disyerto ng Saudi Arabia. Ang kahon na sana ay magiging sorpresa nila sa kanilang 3 anak. Napatingin si Liwayway sa paligid. Walang ibang tao, walang mga bahay. Tanging ang mahabang kalsada at ang madilim na hanay ng mga puno sa kabilang panig. Dito sila iniwan para mamatay. Ganoon na ba katindi ang galit ng mga ito sa kanila? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Hindi na niya alam kung gaano sila katagal doon. Ang liwanag ng araw ay unti-unti nang nagpapaalam. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang hagulgol na namumuo sa kanyang lalamunan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan siya ni Amado. Bigla, sa gitna ng katahimikan na binabasag lang ng ulan, may narinig siyang tunog ng motor. Isang tricycle ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumukas ang siwang ng pinto nito at isang pares ng tsinelas ang lumabas. Isang binata at isang dalaga ang bumaba. Parehong basa na rin ang damit. May hawak na malaking payong ang lalaki. Nag-aalala ang mga mata nilang nakatingin sa kanila. Naitay, okay lang po ba kayo? Tanong ng dalaga na may pangalang Sinag. Mahinahon ang boses nito. Kanina pa po namin kayo napansin dito. Bakit po kayo nagpapaulan? Lumapit ang binata, si Diwa, at ipinayong ito sa kanila ni Amado. Delikado po dito, lalo na't gabi na. Umuwi na po kayo. Napatingin lang si Liwayway sa 2 estranghero.
Mga batang mukhang simple lang ang pamumuhay, pero sa mga mata nila, merong isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ng sarili niyang mga anak. Awa, pag-aalala. Sinubukan niyang magsalita, pero walang boses na lumabas. Ang kanyang labi ay nanginginig. Ang kanyang puso ay durog na durog. Nakita ni Diwa ang paghihirap sa mukha ni Liwayway. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting nagpapahiwatig ng pag-unawa. Naytay, saan po ang uuwian ninyo? Ihahatid na po namin kayo. Sa tanong na yon, tuluyan nang bumigay ang pader na itinatayo ni Liwayway sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, galit at pagkalito ay bumuhos kasabay ng kanyang mga luha. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala, isang inang pinagkaitan ng karapatang mahalin. Umiling-iling siya habang ang mga salita ay hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. Wala na kaming mauuwian mga anak. Isinara ni Corazon ang pinto sa likuran niya at ang tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng tagumpay, ang tunog ng pag-aari. Sa wakas, bulong niya sa sarili, isang mapanuyang nabangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kabuuan ng sala. Atin na ang lahat ng ito. Ang mga lumang muebles, ang amoy ng lumang kahoy at Vicks Vaporub na tila kumapit na sa mga pader, ang mga kupas na larawan sa ibabaw ng aparador. Lahat ng ito ay mga paalala ng nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Hindi magtatagal, papalitan niya ang lahat ng ito. Papalitan niya ng bago, ng maganda, ng mamahalin. Mula sa kusina, lumabas ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Si Dante, ang sunod-sunuran, ay may daladalang bote ng murang alak. Si Rico, ang mainitin ng ulo, ay naglalapag ng 3 baso sa maliit na mesa. Tagay! Sigaw ni Rico. Ang boses ay puno ng kayabangan. Para sa bago nating buhay, buhay na walang matandang nakikialam. Nagsalin si Corazon sa mga baw. Itinaas niya ang kanya. Para sa atin, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw para sa kinabukasang matagal nang ipinagkait sa atin. Nagbanggaan ang kanilang mga baso. Mabilis na ininom ni Corazon ang laman ng kanya. Ninanamnam ang pait ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Ito ang lasa ng kalayaan. Ate, tama ba talaga ito? Biglang tanong ni Dante. Ang boses ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Iniwan natin sila sa gitna ng daan, umuulan pa. Tiningnan siya ni Corazon ng masama. Palagi na lang ganito si Dante. Mahina, madaling makonsensya. Tama? Sagot ni Corazon. Ang boses ay matigas. Dante, 30 taon silang nagpakasasa sa Saudi. Umuwi sila dito na may pera. Pero ano ang ibinigay sa atin? Itong lumang bahay? Mga tira-tirang pagkain? Sila ang nagkulang sa atin, hindi tayo. Pero pera nila ang ipinambili ng bahay na to. Katwiran ni Dante. At obligasyon nilang bigyan tayo ng magandang buhay. Dagdag ni Rico, dinuduro pa si Dante. Anak tayo, may karapatan tayo. Tama si ate. Ngumiti si Corazon. Madaling manipulahin si Rico. Kailangan mo lang sulsulan ang kanyang galit at kasakiman. Eksakto, sabi ni Corazon. Kinukuha lang natin kung ano ang para sa atin. At saka, hindi naman natin sila pinatay. Iniwan lang natin. May makakakita rin sa kanila. Marunong silang mag-isip. Tila nakumbinsi naman si Dante. Tumango ito ng dahan-dahan at muling uminom ng alak. Teka, sabi ni Rico. Bigla itong napatayo at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng bahay. Kung ibinenta na nila yung lupa sa probinsya, nasaan ang pera? Siguradong tinago nila dito yon. Nagsimula siyang maghalongkat. Binuksan niya ang mga drawer, sinipa ang isang maliit na cabinet. Sumunod si Dante. Naghahanap na rin.
Pinanood lang sila ni Corazon. Alam niya kung saan nakatago ang pera. O mas tamang sabihin, alam niya kung saan dapat nakatago ang pera. Pumunta siya sa silid ng kanilang mga magulang. Ang maliit at masikip na kwarto. Dire-diretso siya sa ilalim ng kama, kung saan palaging nakatago ang bagay na yon. Pero wala siyang nakapa. Kinabahan siya. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Wala. Ano ang hinahanap mo, ate? Tanong ni Dante mula sa likuran niya. Hindi sumagot si Corazon. Nagmamadali siyang binuksan ang aparador. Hinagis niya palabas ang mga lumang damit. Wala rin doon. Ang alin? Tanong ulit ni Dante. Nasaan yung lumang baul ni Itay? Pasigaw na tanong ni Corazon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napapalitan na ng galit. Yung kahon na kahoy, nasaan? Nagkatinginan sina Dante at Rico. Bigla silang namutla. Teka, sabi ni Rico. Hawak-hawak yun ni Itay kanina sa kotse. Akala ko mga lumang gamit lang ang laman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na paghinga ni Corazon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang selebrasyon kanina ay parang isang panaginip. Ang natira na lang ay ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Dinala nila ang pera. Hinarap niya ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng lambing ay naglaho na. Hanapin natin sila, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. Bawat sulok ng syudad na ito, hahalughugin natin. Tumingin siya sa kanilang mga mata. Tinitiyak na naiintindihan nila ang kanyang utos. Kailangan nating makuha ang kahon na yon. Maliit lang ang inuupahang kwarto ni Diwa at Sinag. Sapat lang para sa 2 tao, isang maliit na mesa at isang sulok na nagsisilbing kusina. Pero para kina Amado at Liwayway, ang maliit na espasyong yon ay parang isang palasyo. Mainit, ligtas. Matapos silang bihisan ng mga tuyong damit na hiniram mula sa mga damit ni Sinag at Diwa, agad na nagluto ng mainit na lugaw si Sinag. Si Diwa naman ay kumuha ng kaunting efficacent oil at dahan-dahang minasahe ang naninigas na balikat ni Liwayway. Salamat mga anak, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig pa rin, pero mayroon ng bahid ng pasasalamat. Hindi namin alam kung paano kayo mababayaran. Naku, Nay, huwag po ninyong isipin yon, sagot ni Diwa. Ang kanyang mga daliri ay maingat na pinipisil ang mga kalamnan sa likod ng matanda. Naramdaman niya ang tensyon na naipon doon, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Ang mahalaga po ay nasa maayos na kayong kalagayan. Inabutan ni Sinag ng isang mangkok ng lugaw si Amado. Hinipan niya muna ito bago isubo sa matanda, na parang isang tunay na anak na nag-aalaga sa kanyang ama. Napaluha si Liwayway habang pinapanood ang eksena. 30 taon kami sa Saudi. Bigla niyang sinabi, ang mga salita ay tila bumukal na lang mula sa kanyang dibdib. Tiniis namin ang init, ang pagod, ang kalungkutan, para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Nagpapadala kami buwan-buwan. Ipinagpatayo namin sila ng bahay. Lahat ibinigay namin. Hindi ko maintindihan kung saan kami nagkamali. Walang umimik. Hinayaan lang ni Diwa at Sinag na ilabas ni Liwayway ang kanyang saloobin. Sa bawat salita, mas nararamdaman nila ang bigat ng krus na pinapasan ng mag-asawa. Nang bigla, blag, blag, blag. Isang malakas at marahas na kalampag sa manipis na pinto ang gumulat sa kanilang lahat. Halos mabitawan ni Sinag ang hawak na mangkok. Ang payapang sandali ay biglang nabasag. Buksan niyo to. Alam naming nandyan kayo, mga matatanda. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Boses ni Corazon. Nagkatinginan sina Diwa at Sinag, parehong may pag-aalala sa mga mata. Dahan-dahang tumayo si Diwa. Huwag anak, pigil ni Amado.
Sinusubukang bumangon. Mga anak namin yan. Kakausapin ko sila. Pero bago pa man makakilos si Diwa, bumukas ang pinto ng malakas. Iniluwan nito si Corazon, kasunod sina Dante at Rico. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at agad na napako ang kanilang tingin sa kahon na nasa tabi ni Amado. Ayan lang pala kayo, sabi ni Corazon. Dinuduro si Liwayway. At kasama niyo pa ang mga magnanakaw na to. Anong pinakain niyo sa mga magulang namin para makuha niyo ang loob nila? Wala kaming ginagawang masama, mahinahong sabi ni Sinag. Nanginginig ang boses. Hindi siya pinansin ni Corazon. Lumapit ito kay Liwayway. Ang muka ay isang maskara ng kasakiman. Ibigay niyo sa amin ang kahon, pera namin yan. Wala kayong karapatan dito, sagot ni Liwayway. Sa unang pagkakataon ay may tapang sa kanyang boses. Pero bago pa man makalapit si Corazon, humakbang si Diwa at pumagit na sa kanila. Hinarap niya si Corazon. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing pader sa pagitan ng mga anak at ng mga inaaping magulang. Umalis na kayo, sabi ni Diwa. Ang boses ay kalmado pero matatag. Wala kayong karapatang bastusin ang mga magulang ninyo. Nagulat si Corazon sa tapang ng binata. Ngunit mabilis itong napalitan ng pang-aalipusta. At sino ka para pagsabihan kami? Pakialamero. Hindi niyo ba nakikita? May sakit ang tatay ninyo. Sigaw ni Diwa. Hindi na napigilan ang sarili. Sa puntong iyon, nawala na sa sarili si Rico. Huwag kang makialam dito. Sigaw niya at malakas na itinulak si Diwa. Nawalan ng balanse si Diwa at napaatras, nabunggo ang maliit na mesa. Ginamit ni Rico ang pagkakataong yon para sugodin si Amado at agawin ang kahon. Huwag! Sigaw ni Liwayway. Pero bago pa man mahawakan ni Rico ang kahon, isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat. Subukan mong hawakan yan at tatawag ako ng pulis. Lahat sila ay napalingon kay Sinag. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay handa ng mag-dial. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, pero ang kanyang mga mata ay determinado. Natigilan si Rico. Nagkatinginan sila ni Corazon at Dante. Tiningnan ni Corazon si Diwa at Sinag pagkatapos ay sa kanyang mga magulang na may matinding pagkasuklam. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Ang boses ay isang mahinang bulong na puno ng banta. Babalik kami. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palabas. Sumunod ang dalawa niyang kapatid na parang mga asong sunod-sunuran. Iniwan nilang bukas ang pinto at ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa kanilang mga sigaw. Gabi na. Ang tanging ilaw sa maliit na silid ay nagmumula sa isang maliit na bombilya na nakasabit sa kisame, na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa 4 na taong natutulog. Sa isang manipis na banig, mahimbing ang tulog ni Diwa at Sinag. Ang kanilang mga paghinga ay malalim at sabay. Sa kabilang dulo ng kwarto, sa nag-iisang papag, nakahiga si Amado. Ngunit si Liwayway ay dilat na dilat ang mga mata. Hindi siya mapakali. Ang mga pangyayari kaninang hapon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ni Corazon, ang pagwawala ni Rico, ang takot na nakita niya sa mukha ni Diwa at Sinag. Dahil sa kanila, nadamay ang dalawang batang ito na walang ibang ginawa kundi ang tumulong. Dahil sa kanila, ang munting paraiso ng mga ito ay ginugulo ng mga demonyong sarili niyang pinalaki. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan at sa paraang halos walang ingay, bumangon si Liwayway. Pinulot niya ang mga damit na ipinahiram sa kanila at maingat na tiniklop. Kinuha niya ang basang bestida niya at ang damit ni Amado. Kailangan na nilang umalis. Hindi nila pwedeng sirain ang buhay ng dalawang anghel na ito. Ginigising na sana niya si Amado ng isang mahinang boses ang pumigil sa kanya. Nay? Napalingon si Liwayway. Nakaupo na pala si Diwa sa banig.
Kinukusot ang kanyang mga mata. Saan po kayo pupunta? Madaling araw pa lang po. Natigilan si Liwayway. Nahuli siya. Napayuko siya. Hindi makatingin ng diretso sa binata. Anak, pasensya na sa abala. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Aalis na kami. Pabigat lang kami sa inyo. Kasalanan namin kung bakit kayo ginugulo ng mga anak namin. Hindi po kayo pabigat. Mahinang sagot ni Diwa. Tumatayo at lumalapit sa kanya. Pero dahil sa amin, mapapalayas kayo dito. Mawawalan kayo ng tirahan. Hindi yan tama, anak. Hayaan niyo na kami. Kung aalis po kayo, saan po kayo pupunta? Ang tanong na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Wala siyang sagot. Nay, please! Bigla narinig nila ang isang mahinang paghikbi. Pareho silang napalingon. Nakatayo na rin pala si Sinag. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Kayo po ba talaga ang pabigat? Tanong ni Sinag. Nanginginig ang boses. O kami po. Naguluhan si Liwayway. Anong ibig mong sabihin, Hija? Lumapit si Sinag. Ang mga mata ay puno ng sakit na tila matagal na niyang itinatago. Kasi po, noong nakita namin kayo kanina sa waiting shed, naawa po kami. Pero higit po doon, may nakita kami sa inyo. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ulila po kami, Nay. Pareho po kami ni Kuya Diwa na iniwan lang din ng aming mga magulang noong mga bata pa kami. Sabay kaming lumaki sa ampunan. Parang piniga ang puso ni Liwayway sa kanyang narinig. Buong buhay po namin, patuloy ni Sinag, hindi po namin alam kung ano ang pakiramdam ng may pamilya. Kung ano ang pakiramdam ng may nanay na nag-aalala, ng may tatay na nagpoprotekta. Ngayon lang po namin yon naramdaman. Sa inyo. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Liwayway ay bumuhos na. Ngayon, hindi na dahil sa sakit na dulot ng kanyang mga anak, kundi dahil sa pag-ibig na ipinapadama ng dalawang estrangherong ito. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang dalawa ng mahigpit, si Diwa sa isang tabi, si Sinag sa kabila. Ramdam niya ang panginginig ng kanilang mga balikat. 3 taong sawi sa pagmamahal ng isang pamilya, nag-iyakan sa gitna ng maliit na silid. Shh! Tahan na, sabi ni Liwayway, hinahaplos ang kanilang mga buhok. Pasensya na, hindi ko alam. Humiwalay siya sa pagkakayakap at hinawakan ang kanilang mga mukha. Tiningnan niya sila sa mata. Isang pangako ang namumuo sa kanyang puso. Mula ngayon, kami na ang magiging magulang ninyo. Isang ngusang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag sa gitna ng kanyang pag-iyak. Si Diwa naman ay napayuko, sinusubukang itago ang sariling emosyon. May ipagtatapat ako sa inyo. Isang mahinang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Lahat sila ay napalingon kay Amado. Nagising na pala at nakaupo sa papag, nakatingin sa kanila. Lumapit si Diwa sa matanda. Hinawakan ni Amado ang balikat ng binata. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Isang bagay na tanging si Liwayway lang ang nakakaalam. Ang puot ay isang lason. At sa mga ugat ni Corazon, ang lason na yon ay mabilis na kumakalat. Pinapatay ang anumang natitirang hibla ng pagiging anak sa kanyang puso. Habang papalayo sila sa eskinita, kung nasaan ang boarding house, hindi niya pinapansin ang mga reklamo ni Dante o ang mga pagmumura ni Rico. Ang isip niya ay gumagana na parang isang makina na naghahanap ng paraan para durugin ang kalaban. Ang direktang komprontasyon ay bigo. Ang mga batang iyon, sina Diwa at Sinag, ay naging isang tinik sa kanyang lalamunan. Hindi nila magagamit ang dahas dahil sa banta ng pulis. Kung gayon, kailangan niyang gumamit ng ibang armas, isang armas na mas matalim at mas marumi. Paninira, isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya ang gagawin. Rico, bigyan mo ako ng 500 piso
Utos niya. Para saan? Tanong nito, nagtataka. Huwag ka nang magtanong. Ibigay mo sa akin. Walang ganang kinuha ni Rico ang gusot-gusot na pera mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kapatid. Itinupi ito ni Corazon at maingat na inilagay sa kanyang palad. Pagkatapos ay bumalik siya, mag-isa, sa eskinita. Kilala niya ang may-ari ng boarding house, si Aling Nita, isang byuda na ang tanging pakialam sa mundo ay ang buwanang upa ng kanyang mga boarder. Pagdating niya sa maliit na tindahan ni Aling Nita, agad niyang inilabis ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Bigla siyang napahagulgol, tinatakpan ng kanyang mukha na parang hiyang-hiya. "Diyos ko, Aling Nita!" sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Oh, Corazon, anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong ng matandang babae, lumabas mula sa likod ng kanyang counter. "Ang itay at inay po. Aling Nita, tulungan niyo po kami," sabi ni Corazon. Tinitiyak na ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nagkwento siya ng isang napakagandang kasinungalingan. Sinabi niyang ang kanyang mga magulang ay medyo wala na sa sarili, na tumakas ang mga ito mula sa kanilang bahay. At ang dalawang boarder ni Aling Nita, sina Diwa at Sinag, ay mga mapagsamantalang kabataan na niloloko ang mga matatanda para makuha ang kanilang maliit na pensyon. "Pinipigilan po nilang umuwi ang mga magulang namin." Dagdag pa niya, ang mga pekeng luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Baka kung ano na po ang gawin nila sa kanila. Pera lang po ang habol nila. Tila naniwala si Aling Nita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalala na mabilis na nahaluan ng galit. "Walang hiya pala ang mga batang yon," sabi nito. Sa puntong yon, inilahad ni Corazon ang 500 piso. "Aling Nita, pakiusap po. Kausapin niyo sila. Paalisin niyo na sila dyan para makuha na namin ang aming mga magulang. Ito po, kaunting tulong lang po para sa abala." Ang mga mata ni Aling Nita ay kumislap nang makita ang pera. Mabilis niya itong kinuha. Ang transaksyon ay selyado na. "Hayaan mo ako, Corazon. Ako ang bahala." Ilang minuto lang ang lumipas. Sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay muling binasag ng malakas na katok. Pero ngayon, hindi na ito marahas. Ito ay nagmumula sa may-ari ng bahay. Binuksan ito ni Diwa. Ang mabait na mukha ni Aling Nita ay napalitan ng isang malamig at galit na ekspresyon. Hindi siya tumitingin kay Diwa, kundi sa mga magulang sa likuran nito. "May problema tayo dito," sabi niya. "Ang boses ay matigas. Kailangan niyo nang umalis. Lahat kayo." "Po? Pero bakit po?" Gulat na tanong ni Sinag. "Dahil ayoko ng gulo dito at lalong ayoko ng mga manloloko sa pamamahay ko," sigaw ni Aling Nita. Sinubukang magpaliwanag ni Diwa. "Aling Nita, hindi po totoo ang anumang narinig ninyo. Hindi ako interesado sa mga paliwanag mo," putol nito. "Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para lisanin ang lugar na ito. Kapag hindi kayo umalis, tatawag ako ng mga barangay tanod para kaladkarin kayo palabas." Pagkasabi noon, tumalikod ito at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan silang 4, tulala. Ang pag-asa na naramdaman nila kanina ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Si Liwayway at Amado ay napayuko, pasan-pasan ang bigat ng mundo. Ngayon, pati ang mga taong tumulong sa kanila ay idadamay pa nila sa kanilang kamalasan. Biglang nagring ang cellphone ni Diwa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar na boses, puno ng pagmamayabang at tagumpay, ang sumagot mula sa kabilang linya. Boses ni Corazon. "Umalis na kayo dyan kung ayaw ninyong ipakaladkad ko pa kayo sa pulis. Ibigay niyo ang kahon at titigilan ko na kayo." Ang simbahan ay dapat isang lugar ng kapayapaan. Para kay Amado, habang nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa pinakalikod na bahagi, ang simbahan ay isang lugar ng kahihiyan. Ang amoy ng mga kandila
at ang tahimik na bulong ng mga nagdarasal ay tila nangungutya sa kanya. Naririto siya sa bahay ng Diyos, hindi para magpasalamat, kundi para magtago na parang isang kriminal. Tiningnan niya ang kanyang asawa, si Liwayway, na mahigpit ang hawak sa rosaryo. Tiningnan niya sina Diwa at Sinag na parehong nakayuko, ang kanilang mga mukha ay pagod at balisa. Dahil sa kanya, dahil sa kanilang pamilya, ang mga batang ito na walang ginawa, kundi tumulong ay wala na ngayong matulugan. Sila ang naging pasanin niya. Patawarin mo ako, bulong niya sa hangin. Isang dalangin hindi lang para sa Diyos, kundi para sa kanila. Hawak-hawak niya ang kahoy na kahon sa kanyang kandungan, ngunit ang isa niyang kamay ay hindi bumibitaw sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Sa dulo nito, nakatago sa ilalim ng kanyang damit ay isang maliit at lumang susi, ang tunay na sisikreto, ang tunay na pamana. Isang malamig na hangin ang biglang pumasok sa simbahan nang bumukas ang malaking pinto sa harapan. 3 anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa labas. Parang mga multo sa dilim, dahan-dahan silang naglakad palapit. Nanigas si Amado sa kanyang kinauupuan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Si Corazon, si Dante, si Rico, hindi sila nagsasalita. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa kanilang direksyon, puno ng galit na hindi maipaliwanag. Bawat hakbang nila ay mabigat, umalingaw-ngaw sa kabanalan ng lugar. Amado! Narinig niyang bulong ni Liwayway, puno ng takot. Tumayo sina Diwa at Sinag, automatikong humarang sa harap ng mga matatanda. Umalis na kayo dito, matatag na sabi ni Diwa. Respetuhin ninyo ang lugar na ito. Ngumisi lang si Corazon, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala kaming pakialam sa lugar. Ang kailangan namin ay nasa inyo. Hindi niya tiningnan ng kahon. Ang mga mata niya ay nakatitig sa leeg ni Amado, sa kung ano ang nakatago sa ilalim ng damit nito. Ang susi! Sigaw ni Corazon. Ang boses niya ay matinis at puno ng galit. Winawasak ang katahimikan ng simbahan. Ibigay mo sa akin ang susi, Itay. At nagsimula ang kaguluhan. Sumugod si Rico at Dante, hindi kay Amado, kundi kina Diwa at Sinag. Hinawakan nila ang dalawa sa magkabilang braso. Pinipigilan silang makakilos. Bitiwan niyo kami! Sigaw ni Sinag, nagpupumiglas. Kasabay nito, si Corazon ay parang isang hayop na sumunggab sa kanyang biktima. Dinambahan niya ang sariling ama. Hindi niya pinansin ang kahon. Ang kanyang mga kuko ay direktang sinubukang dukutin ang kwintas sa leeg ni Amado. Akin na yan! Sigaw niya. Hinahatak ang manipis na kadena. Corazon! Wag, anak ko! Sigaw ni Amado. Sinusubukang protektahan ang susi, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Ito ang huling piraso ng kanilang pag-asa. Huwag! Maawa kayo. Humahagulgol si Liwayway, walang magawa, kundi ang manood sa karahasang nagaganap. Sa kanilang paghahatakan at pagtutulakan, itinulak ni Corazon si Amado ng buong lakas. Nawalan ng balanse ang matanda. Ang kanyang likod ay tumama sa matigas na gilid ng kahoy na bangko, ngunit hindi iyon ang masakit. Isang matinding kirot, parang libo-libong karayom, ang biglang sumabog sa kanyang dibdib. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang paningin niya ay unti-unting nanlabo. Ang mga sigaw sa paligid niya ay parang nanggagaling na sa ilalim ng tubig. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para siyang dinadagana ng isang malaking bato. Ang huli niyang nakita ay ang gulat na mukha ni Corazon. Ang mga kamay nito ay nakabitin pa rin sa ere. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dante at Rico habang binibitiwan nila sina Diwa at Sinag. At pagkatapos, dahan-dahan siyang bumagsak sa malamig na sahig ng simbahan. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa susi sa kanyang dibdib. Isang nakabibinging katahimikan.
Si Corazon ay natigilan, nakatingin sa kanyang ama na ngayon ay nakahandusay at hindi na gumagalaw. Nanginginig ang buong katawan ni Dante at Rico. Patay na ba siya? Narinig ni Diwa na bulong ni Dante, ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang takot. Tumingin ito kay Corazon. Corazon, anong ginawa mo? Amoy ng antiseptiko. Ang nakakasilaw na puting ilaw ng pasilyo. Ang paulit-ulit na tunog ng isang makinang sumusukat sa bawat pagtibok ng isang pusong halos sumuko na. Ito ang mundo ni Liwayway sa loob ng 3 oras na parang isang kawalang hanggan. Nakatayo siya sa isang sulok, nakasandal sa malamig na pader, habang sina Diwa at Sinag ang nakikipag-usap sa mga nurse. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong sa kanyang tainga at ang sigaw sa loob ng kanyang isipan. Diyos ko, huwag po ninyo siyang kunin sa akin. Sa wakas, isang doktor na may pagod na mga mata ang lumapit sa kanila. Pamilya po ba kayo ni G. Amado Reyes? Asawa po niya ako. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay tuyo at halos hindi lumalabas. Huminga ng malalim ang doktor. Nalagpasan na po niya ang panganib. Stable na po ang kanyang kondisyon sa ngayon. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala mula kina Liwayway, Diwa at Sinag. Pero hindi pa tapos ang doktor. Ngunit, pagpapatuloy nito, kailangan kong maging prangka. Ang atake sa puso na dinanas niya ay malubha. Nagkaroon ng permanenteng pinsala sa kanyang puso. Kailangan niya ng masusing pag-aalaga at kailangan niyang iwasan ang anumang uri ng matinding stress. Kung hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin, ngunit naiintindihan na nilang lahat ang ibig sabihin nito. Pinasalamatan ni Diwa ang doktor. Nang makaalis na ito, dahan-dahang naglakad si Liwayway papunta sa pintuan ng ICU kung saan inilipat si Amado. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang kanyang asawa. Maputla, payat. Napapalibutan ng mga tubo at mga wire na nakakabit sa kanyang katawan. Ang malakas na lalaking minahal niya sa loob ng 50 taon ay mukha na ngayong isang babasaging figura. Pumasok siya sa silid. Umupo siya sa upuang katabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Amado na malamig at walang buhay. At doon, sa katahimikan ng silid na yon, habang pinagmamasdan ng lalaking kasama niyang bumuo ng kanilang mga pangarap, isang bagay sa loob ni Liwayway ang tuluyang nabasag. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito ang mga luhang puno ng awa o kawalan ng pag-asa. Ibang uri ito ng pag-iyak, tahimik, walang hikbi. Bawat patak ng luha ay isang alaala. Ang unang ngiti ng kanilang panganay na si Corazon, ang unang hakbang ni Dante, ang unang salita ni Rico. Paano naging ganito ang mga anghel na iniluwal niya? Paano sila naging mga halimaw na halos pumatay sa kanilang sariling ama? Ang luhang iyon ay hindi na luha ng awa sa sarili. Iyon ay luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa ilusyon na babalik pa sa dati ang lahat. Pamamaalam sa pagiging isang inang martir at sunod-sunuran. Dahan-dahan, pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pagpunas na yon ay may kasamang bigat at desisyon. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na ang lambot doon. Ang napalit ay isang kislap na kasing tigas at kasing lamig ng bakal. Tumingin siya kina Diwa at Sinag na tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Nakita niya ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Diwa, sabi niya. Nagulat si Diwa sa tono ng kanyang boses. Wala na ang panginginig. Wala na ang pagmamakaawa. Ito ay boses ng isang general na nagbibigay ng utos. Poney, tulungan mo ako anak. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang tindig ay diretso at matatag. Kailangan kong makahanap ng abogado. Nagkatinginan sina Diwa at Sinag. Nakita nila ito. Ang pagbabago. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay hindi na ang kaawa-awang matandang babae na iniwan sa waiting shed.
Ito ay isang inang nasaktan ng lubos. Isang liyong ginising mula sa pagkakatulog. Biglang nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa ng damit ni Liwayway, ang lumang teleponong bigay sa kanya ni Amado. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Corazon. Saglit siyang nag-atubili. Ngunit pagkatapos ay pinindot niya ang answer button at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Inay, narinig niya ang nanginginig na boses ni Corazon sa kabilang linya, puno ng takot. Inay, kumusta si Itay? Buhay pa ba siya? Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa silid. Tumingin si Liwayway sa kanyang asawa na walang malay. Pagkatapos ay nagsalita sa telepono sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Huwag na huwag mo nang tatawaging inay. Hindi natahimik si Corazon sa kabilang linya. Mula sa araw na ito, hindi ko na kayo mga anak. Mananagot kayo sa batas. Bago pa man makasagot si Corazon, ibinaba na ni Liwayway ang tawag. Ang pera ay isang bagay na hindi kailanman naging mahalaga para kay Diwa. Para sa kanya, ang pera ay para lang sa pagkain sa araw-araw at sa buwanang upa. Ang ipon niya sa bangko na nagkakahalaga ng halos 20,000 piso mula sa kanyang trabaho bilang isang ahente ng call center at sa mga extra niyang racket bilang delivery rider ay para sana sa isang emergency. At ito na ang emergency na yon. Sigurado ka ba dito, kuya? Tanong ni Sinag. Habang naglalakad sila, papasok sa isang maliit na gusali kung saan nakalagay ang isang sign na Recess and Associates Law Firm. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado, sagot ni Diwa. Huminto sa harap ng pinto at huminga ng malalim. Utang natin ito kina Nay Liwayway at ang Tay Amado. Pamilya natin sila. Ang salitang pamilya ay may kakaibang bigat sa kanilang dalawa. Ito ay isang bagay na pinangarap lang nila noon, ngunit ngayon ay ipinaglalaban na nila. Ang law firm ay maliit lang. Ang abogado na kanilang nakausap, si Attorney Katrina Reyes, ay isang batang babae na mukhang mas bata pa sa kanyang edad. Ngunit nang magsimula itong magsalita, nawala ang lahat ng pagdududa ni Diwa. Ang boses nito ay matatag at ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng talino at determinasyon. Sa isang maliit na conference room, inilatag ni Liwayway ang buong kwento. Mula sa pag-abandona sa kanila, sa paulit-ulit na pananakot, hanggang sa huling insidente sa simbahan na nagdulot ng atake sa puso ni Amado. Si Diwa at Sinag ay naroon, nagdaragdag ng mga detalye bilang mga saksi. Si Attorney Reyes ay tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay nagsusulat sa kanyang legal pad. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang lumalagablab na interes. Nang matapos si Liwayway, sumandal ang abogado sa kanyang upuan. Ginang Reyes, sabi nito, ito ay hindi lang isang simpleng kaso ng alitan sa pamilya. Ito ay may mga elemento ng attempted robbery, grave threats, physical injuries, at qualified trespass to dwelling. Malakas ang laban natin. Gumaan ang pakiramdam ni Diwa. Ang unang hakbang, pagpapatuloy ni Attorney Reyes, ay padalan sila ng isang formal na demand letter na nag-uutos sa kanila na lisanin ang bahay ninyo sa loob ng 15 araw. Kasabay nito, kailangan nating ihanda ang disinheritance clause sa inyong last will and testament at isang affidavit na formal na nagpuputol sa inyong relasyon bilang magulang at mga anak. Ang mga legal na termino ay medyo nakakalito para kay Diwa, ngunit ang ibig sabihin nito ay malinaw. Gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para protektahan sina Amado at Liwayway. Magkano po ang aabuti ng lahat ng ito, attorney? Mahinang tanong ni Diwa. Ito ang pinakamabigat niyang alalahanin. Tiningnan siya ni Attorney Reyes, pagkatapos ay tumingin ito kay Liwayway na puno ng dignidad sa kabila ng lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Huwag ninyo munang isipin iyon.
sabi nito. Minsan, may mga kaso na hindi tungkol sa pera. Tungkol ito sa kung ano ang tama. Tulungan ninyo akong manalo sa kasong ito at iyon na ang magiging bayad ninyo. Sa sumunod na mga araw, ang maliit na law office ay naging kanilang kanlungan. Habang si Sinag ang nagbabantay kay Amado sa ospital, si Diwa naman ang laging kasama ni Liwayway sa pag-aasikaso ng mga papeles. Sa wakas, pagkalipas ng 1 linggo, nagkamalay na si Amado. Mahina pa siya, ngunit malinaw na ang kanyang isip. Nang ipaliwanag ni Liwayway ang kanilang plano, walang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Tumingin siya kay Liwayway, pagkatapos ay kinadiwa at Sinag na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tumango. Sang-ayon ako, sabi niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. Gawin ninyo ang dapat gawin. Sa tulong ni Attorney Reyes, nag-ayos sila ng isang huling pagpupulong, isang formal na paghaharap sa pagitan ng 2 panig na gaganapin sa kanyang opisina. Ito na ang huling pagkakataon para sa isang mapayapang resolusyon bago pa man umabot ang lahat sa korte. Nang araw ng pagpupulong, habang tinutulak niya ang wheelchair kung saan nakaupo si Amado papasok sa conference room, naramdaman ni Diwa ang bigat ng sandaling iyon. Hawak-hawak ni Attorney Reyes ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Sa tabi niya ay si Liwayway, ang mukha ay kalmado at determinado. Sigurado na po ba kayo sa desisyon ninyo, Ginang Liwayway? Tanong ng abogado. Iniaabot ang isang ballpen at itinuturo ang linya sa ilalim ng isang dokumento. Kapag pinirmahan ninyo ito, wala nang atrasan. Tiningnan ni Liwayway ang kanyang asawa na tumango sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang ballpen. Ang kanyang kamay, na minsay nanginginig sa takot at kalungkutan, ay hindi man lang gumalaw habang buong diin niyang inilagda ang kanyang pangalan. Naglakad si Corazon papasok sa conference room na parang isang reyna na bibisita sa kulungan ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang ulo ay mataas, ang kanyang mga mata ay mapanuri, at ang kanyang mga labi ay may bahagyang nangisi ng pangungutya. Sa likuran niya sina Dante at Rico ay parang mga alalay na naghihintay ng utos. Kinutya niya sa kanyang isip ang lugar. Ang opisina ay maliit at mainit. Ang abogado ay isang babaeng mukhang bagito. At ang 2 pulubi, sina Diwa at Sinag, ay nakatayo sa likod ng kanyang mga magulang na parang mga asong bantay, nakakaawa. At ang kanyang mga magulang, lalo silang pumangit. Ang kanyang ama ay nakaupo sa isang wheelchair, isang anino na lamang ng dati nitong lakas. Ang kanyang ina naman, bagamat diretso ang upo, ay bakas pa rin ang pighati sa muka. Malambot pa rin sila, isip ni Corazon. Isang yaklang, isang pagmamakaawa, at babalik din sila sa dati. Umupo sila sa kabilang panig ng mesa nang hindi man lang bumabati. Magsimula na tayo, sabi ni Attorney Reyes. Ang boses ay professional at walang emosyon. Binuksan nito ang isang folder at nagsimulang magbasa. Ayon sa dokumentong ito, na may petsang ngayong araw at nilagdaan ni G. Amado Reyes at Jenganong Liwayway Reyes. Hindi nakikinig si Corazon sa mga legal na salita. Ang tanging hinihintay niya ay ang bahagi kung saan hihingi ng tawad ang kanyang mga magulang. Ay formal na pinuputol ang lahat ng kanilang karapatan at obligasyon bilang magulang sa inyong 3, Corazon, Dante, at Rico Reyes. Biglang tumigil ang mundo ni Corazon. Narinig ba niya iyon ng tama? At bilang resulta, patuloy ng abogado, kayo ay binibigyan ng 15 araw upang tuluyang lisanin ang ari-arian na matatagpuan sa 24 Sampaguita Street, Barangay San Roque, dahil ang nasabing pag-aari ay mananatiling nasa pangalan ng inyong mga magulang. Isang tawa ang biglang kumawala sa bibig ni Corazon. Hindi isang tawang masaya, isang tawang puno ng hindi makapaniwalang pangiinsulto. Nagpapatawa ba kayo? Sabi niya,
Tumingin ng diretso sa kanyang ina. Pinutol ang karapatan. Nagpapalusot lang kayo. Sa amin pa rin ang lahat ng yan pag namatay na kayo. Boom! Isang malakas na kalabog sa mesa ang nagpatigil sa kanyang pagtawa. Lahat sila ay napatingin kay Liwayway na ngayon ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na ngayon lang nakita ni Corazon sa buong buhay niya. Hindi na, sabi ni Liwayway. Ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Dahil habang nabubuhay kami, sisiguraduhin naming wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Hindi nyo kaya yan, sigaw ni Rico. Mananahimik ka, sagot ni Liwayway at sa isang iglap ay natahimik si Rico. Gulat sa tapang ng ina. Si Amado, na kanina patahimik, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang 3 anak. Pinalaki ko kayo sa tama, sabi niya, hirap na hirap sa pagsasalita. Pero pinili ninyo ang kasamaan. Huminto siya para huminga. Lumayas kayo. Ang salitang lumayas mula sa bibig ng kanyang ama ay parang isang sampal na gumising kay Corazon sa katotohanan. Hindi ito isang biro. Seryoso sila. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho sa isang iglap. Ang galit at pagkalito ay sumabog sa loob niya. Hindi! Sigaw niya na patayo na rin. Hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Mga anak niyo kami. Pinaghirapan niyo ang lahat ng yan para sa amin. Tumingin siya sa kanyang mga magulang pagkatapos ay sa 2 estrangherong nakatayo sa likuran nila. Ang mga mukha ay puno ng awa. Ang awang iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Para saan pa ang lahat ng pagod ninyo sa Saudi? Para ibigay sa mga pulubing ito? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, basag at puno ng desperasyon. Kahit ang kahon na puno ng pera, ipagkakait ninyo sa amin. Sa pagbanggit ni Corazon sa salitang kahon, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Liwayway. Hindi galit, hindi sakit, kundi awa. Isang malalim at nakakalunod na awa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang asawa na tumango sa kanya na parang sinasabing, oras na. Humarap muli si Liwayway sa kanyang mga anak. Ang apoy sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang kalmadong katahimikan. Ang kahon, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Umaalingaw-ngaw sa tensyonadong silid. Palagi ninyong iniisip na ang lahat ay tungkol sa kahon. Sumenya siya kay Diwa. Anak, pakikuha. Medyo nag-alangan si Diwa, ngunit kinuha niya ang luma at makintab na kahon na nakalagay sa isang tabi at maingat na inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na dagundong. Ang mga mata ni na Corazon, Dante at Rico ay nanlaki, nakatutok sa kahon na parang mga buwitreng nakakita ng kanilang biktima. Eto na, ang premyo. Gusto ninyong malaman kung ano ang laman nito? Tanong ni Liwayway. Gusto ninyong makita ang yaman na handa ninyong ipagpalit sa amin? Ang yaman na handa ninyong ikamatay ng inyong ama? Walang umimik. Sige, sabi ni Liwayway. Buksan mo, Diwa. Sa harap nilang lahat, dahan-dahang itinaas ni Diwa ang takip ng kahon. Ang unang nakita ni Corazon ay mga luma at kupas na larawan. Mga larawan niya noong sanggol pa siya, ni Dante noong unang araw nito sa eskwela, ni Rico noong binyag nito. Sa ilalim ng mga larawan, mayroong maliliit na damit. Ang unang sapatos ni Corazon, ang paboritong laruang kotse ni Dante, ang kumot na may burda ng pangalan ni Rico, at sa pinakailalim, isang sobre. Walang pera, walang alahas, walang titulo ng lupa. Ano to? Nanginginig na tanong ni Corazon. Isang kalokohan. Nasaan ang pera? Hindi siya pinansin ni Liwayway.
Kinuha nito ang sobre, binuksan ito, at inilabas ang isang piraso ng papel. Para sa aming pinakamamahal na mga anak, basa ni Liwayway, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Corazon, Dante, at Rico, ito na ang huling taon namin sa Saudi. Uuwi na kami para makasama kayo habang buhay. Bilang sorpresa, nais naming ibigay sa inyo ang lahat ng aming naipon sa loob ng 30 taon. Isang regalo para masimulan ninyo ang inyong mga pangarap. Huminto siya. Hindi na makapagpatuloy. Inabot ni Attorney Reyes ang isang basong tubig. Nanginginig na itinuro ni Corazon ang kahon. Kasama yan sa plano. Ang lokohin kami. Ang plano, sabi ni Amado, na muling nagkaroon ng lakas, ay ang sorpresahin kayo. Ang plano ay ang makita kayong masaya. Pagkatapos ay itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay. Ipinakita niya ang kwintas na suot niya. Ang kwintas na dating nasa leeg ni Amado. Sa dulo nito, ang maliit at lumang susi. Nakikita ninyo ito? Sabi niya. Ito ang hinahabol ninyo. Ito ang halos ikamatay ng inyong ama. Lahat ng mata ay napunta sa susi. Akala ninyo, ito ang susi ng kahon. Hindi. Ang kahon ay hindi kailanman nakakandado. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa huling nakamamatay na katotohanan. Itong susi. Ito ang susi sa isang safe deposit box sa bangko. Isang nakabibinging katahimikan. Ang safe deposit box na naglalaman ng 20 milyong piso. Ang perang ipinagkait ninyo sa inyong sarili. 20 milyon. Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang mukha ni Corazon ay dumaan sa isang mabilis at masakit na transformasyon mula sa galit, papunta sa pagkalito, pagkatapos ay sa ganap na hindi paniniwala. At sa huli, isang nakakatakot na realisasyon. Tiningnan niya ang kahon na puno ng mga sentimental na basura. Tiningnan niya ang maliit na susi. Tiningnan niya ang mga magulang na itinapon niya. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kasamaan, para sa wala. Hindi para sa wala. Mas malala pa. Sila mismo ang nagtapon ng sarili nilang yaman. Si Dante ay napasandal sa upuan, ang bibig ay nakabukas, walang salitang lumalabas. Si Rico ay napahawak sa kanyang ulo na parang sasabog ito. At si Corazon, ang matapang, ang tusong si Corazon, ay biglang nanghina ang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang pangarap ay naging isang bangungot na siya mismo ang lumikha. Ibinigay ni Attorney Reyes ang isang kopya ng bagong last will and testament kay Corazon. Ito ang huling habilin nila, sabi ng abogado sa isang malamig na tono. Kung saan ang lahat ng kanilang ari-arian, kasama na ang laman ng safe deposit box, ay ipinamamana, kinadiwa at sinag. Mula ngayon, wala na kayong anumang kaugnayan sa kanila. Makalipas ang 6 na buwan, ang amoy ng bagong pinturang pader at sariwang kape ang bumati kay Sinag pagkagising niya sa umaga. Ngumiti siya. Ito ang amoy ng isang tahanan. Mula sa kanyang bintana, sa ikalawang palapag, tanaw niya ang isang maliit ngunit magandang hardin. Naroon si Tay Amado, nakaupo sa isang silyang yari sa yantok. Dahan-dahang dinidiligan ang mga tanim niyang orkidya. Mas malakas na ito ngayon. Ang dating maputlang kulay ng kanyang balat ay napalitan na ng malusog na kulay kayumanggi mula sa sikat ng araw. Hindi na niya kailangan ng wheelchair. Sinag anak, handa na ang almusal. Ang tawag ni Nay Liwayway mula sa kusina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pagbaba niya, naabutan niya ang isang eksenang kailanman ay hindi niya pinangarap na magiging bahagi siya. Si Nay Liwayway ay naghahain ng sinangag at tuyo sa mesa. Si Kuya Diwa naman niya ay katatapos lang maligo, papunta na sa trabaho nito sa isang maliit na kumpanya kung saan isa na itong regular na empleyado. Good morning, pamilya!
Masayang bati ni Diwa. Good morning! Sabay na sagot ni Sinag at ni Nay Liwayway. Umupo silang lahat sa hapagkainan. Simple lang ang bahay na binili nila sa isang tahimik na subdibisyon sa labas ng syudad. Malayo sa gulo, malayo sa masasamang alaala. Ito ay binili gamit ang isang maliit na bahagi ng ipon ng mag-asawa. Ang natitirang pera ay nananatiling nakatago sa bangko, isang testamento ng kanilang paghihirap at ngayon ng kanilang bagong simula. Tumawag nga pala si Attorney Reyes kanina. Sabi ni Nay Liwayway habang nagsasali ng kape sa tasa ni Amado na kararating lang mula sa hardin. Oh, ano raw ang balita? Tanong ni Amado. Huminga ng malalim si Liwayway. Ibinenta na raw ni na Corazon ang lumang bahay, pero nag-aaway-away na raw silang tatlo sa pinagbentahan. Si Rico, isinangla raw ang parte niya para sa isang motorsiklo pero na-aksidente. Si Dante, niloko raw ng isang babae, naubos ang pera. At si Corazon, huminto siya saglit. Sinusubukan daw kontakin si attorney para itanong kung pwede pa raw ba tayong kausapin. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Tiningnan ni Sinag si Nanay Liwayway at Tay Amado. Ang kanilang mga mukha ay kalmado. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagtanggap. Sinabi ko kay attorney na sabihin sa kanya na pinapatawad na namin sila. Mahinahong sabi ni Amado. Tiningnan niya ang kanyang asawa at nagkangitian sila. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Pero hindi na natin sila kailangang makita. Dagdag ni Liwayway. Ang pagpapatawad ay para sa ating kapayapaan. Pero ang paglimot sa kanilang ginawa ay ibang usapan. Tapos na ang kabanatang yon ng ating buhay. Tumango si Sinag. Naiintindihan niya. May mga sugat na kahit maghilom ay nagiiwan pa rin ng peklat. Pagkatapos ng almusal, habang nagliligpit sila ng pinagkainan, niyakap ni Sinag si Liwayway mula sa likuran. Salamat po, Nay. Bulong niya. Para saan, anak? Para sa lahat. Para sa pagbibigay sa amin ni Kuya ng isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong pera. Ngumiti si Liwayway at hinaplos ang pisngi ni Sinag. Kami ang dapat magpasalamat sa inyo. Kayo ang nagturo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Kinagabihan, habang sila'y magkakasamang nanonood ng telebisyon sa sala, tumingin si Amado sa dalawang anak na ibinigay sa kanila ng tadhana. Si Diwa na nakasandal sa sofa at si Sinag na nakaupo sa sahig habang isinusuklay ang buhok ni Liwayway. Hindi sila magkakadugo, hindi sila lumaki sa iisang bubong. Ngunit ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila ay mas matibay pa sa anumang dugong na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Salamat, mahinang sabi ni Amado. Napalingon sina Diwa at Sinag. Salamat, mga anak. Ngumiti silang dalawa. Isang nangiting totoo, dalisay, at puno ng pagmamahal. Sa maliit na bahay na yon, sa gitna ng kanilang mga simpleng buhay, natagpuan nila ang isang kayamanang hindi mananakaw ni numan. Natagpuan nila ang isa't isa, isang tunay na pamilya